Ako si Juan, isang magbabakal. Nagbagong takbo ng buhay ko magmula nang makapulot ako ng kambal na batang babae sa isang building na napuntahan ko. Tunghayan ang kwento ng aking buhay. Napakunot ang noo ni Juan nang pagpasok niya sa sirang building ay may nakita siyang kambal na batang babae. Bakit may mga bata dito? Di naman niya ang noo ng kambal at napansin niyang masamang pakiramdam at inaapoy ng lagnat. Ang ginaw! Reklamo ni Sophie. Yumukod ulit si Juan para magpantay sila ng mga bata. Uy, gumising kayo. Agad namang bumangon ng kambal na namumutla. Tulungan niyo po kami. Ang taas ng lagnat namin. Nagmamakaawang sambit ni Sofia. Masama pala ang pakiramdam niyo, pero nandito kayo sa labas. Nagkatinginan ang mga bata. Nagugutom na po kami, sabi ni Sophie. Napahinga ng malalim si Juan. Gutom rin siya ni hindi pa siya nakakakain dahil wala pa siyang naibebentang bakal. Lumabas na kayo dito. I-report ko na sa presinto na narito kayo. Dahan-dahan na bumangon ng kambal, tinulungan naman niya ang mga ito dahil muntik ng matumba. Huwag na po, sasama na lang po kami sa'yo. Pigil ni Sofia. Nang tingnan niya ang dalawang bata ay nagpapakyut pa ang mga ito. Kahit labag sana sa loob ni Juan dahil wala naman siyang maipapakain sa mga ito ay wala siyang magagawa dahil mas naunahan siya ng awa. Isasama ko kayo sa bahay pero bawal magreklamo. Hindi ako mayaman kaya kung ano lang pagkain ko, yun lang din ang kakainin nyo. Ngumiti ang kambal. Opo, sagot ni Sofia. Pagdating nila sa bahay ay umutang si Juan ng gamot sa tindahan at isang pack ng hotdog pati itlog para sa hapunan nila. Nagsangag na lang siya ng kanin ngayon para magkasya sa kanila. Ito lang ang bahay ko. Sobrang liit. Ngumiti ang kambal. Okay na po kami rito, sabi ni Sophie. Nang makapagluto si Juan ay kumain na sila. Pinainom niya agad ng gamot ang mga bata para hindi lumala ang lagnat. Hindi niya maintindihan kung bakit may mga magulang na kayang pabayaan ng mga anak. Magpahinga na kayo. Nakahanda na ang tulugan nyo. Masaya ang mga bata na nakatingin sa kanya. Nagulat na lang si Juan nang yakapin siya ng mga ito ng mahigpit. Salamat po, ang bait niyo naman po, saad ni Sofia. Hinaplos niya ang buhok ng kambal. Walang anuman. Inakay niya sa loob ng kwarto ang mga bata at inaalalayang humiga. Napailing si Juan nang maramdaman na mainit pa rin ang kambal. Sa kabilang banda, si John naman ay nasa loob ng kanyang kwarto. Nagpapahinga siya dahil ang dami niyang ginawa kanina. Masamang balita po, ma'am. Tumawag sa akin si Ina. Naglayas daw ang kambal. Nag-alala siya dahil ilang araw na. Bungad ni Raymond sa kabilang linya. Agad namang napabangon si Joe. Baka bumangon sa hukay ang kaibigan niya dahil hindi niya natutukan ng mga anak nito na inihabilin sa kanya. Nasaan ba kasi siya? Bakit hindi niya binantayan ng maigi? Napahinga ng malalim si Raymond. Nasa laundry area daw siya nang umalis sa mga ito, sagot ni Raymond. Napahinga ng malalim si Joe. Kawawa naman ang mga bata. Simula nang nawala ang lahat ng kanilang magulang ay hindi na napanatag ang mga ito. Hindi din niya matutukan ang mga ito dahil busy siya sa negosyo niya. Siguro, ngayong nangyari na ang ganito ay panahon na para siya na mismong magbantay sa kambal. Samahan mo ko. Pupunta tayo sa bahay nila. Nagmamadaling bumangon sa kama si Joe at nagbihis. Nagsimula na siyang mag-alala para sa kambal. Sa sumunod na linggo, habang si Juan ay kumakayod pa rin sa buhay lalo na ngayon na nasa poder pa rin niya mga bata. Malaki po bang kita natin ngayon dito? Tanong ni Sofia. Napangiti na lang si Juan. Ang bata pa niya para maging tatay pero dahil sa hirap ng buhay ay tumanda na siya ng ilang taon. Pero napamahal na sa kanya mga bata, kaya okay lang na maging anak niya mga ito pansamantala. Oo, salamat dahil tinulungan niyo ako. Sabi ko naman sa inyo na doon na lang kayo sa bahay. Mag-uwi ako ng masarap na pagkain. Ngumiti ang kambal at napahawak sa braso niya. Gusto lang po naming makatulong kasi alam namin na
Kapag hindi ka makabenta, wala tayong makakain at malulungkot ka. Sagot ni Sophie. Nahaplos ni Juan ang buhok ng kambal. Oo nga, ang hirap talaga ng buhay. Tinitigan siya ng kambal. Dahil mabait po kayo at matulungin, ay aasenso po kayo balang araw. Sabi ni Sofia. Sana nga, dahil mismo siya ay nahihirapan na rin talaga. Makalipas ang 1 linggo, ay nasa bahay pa rin niya ang kambal. Masayang masaya kahit sobrang simple lang na kinakain nila. Isang araw ay napakunot ang noon ni Juan nang marinig niyang ingay mula sa labas ng bahay. Anong problema? Titig na titig si Juan sa mga kapitbahay niya. Ibigay mo sa amin ang mga batang nasa sayo, Juan! Matigas ang boses na sagot ni Jose. Naging maingay dahil sa mga ayaw ng mga kasama nito. Ano? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo, Jose. Nang tingnan niya ang kambal ay puno ng pag-aalalang mukha ng mga ito. Huwag ka magmatigas. Nagmaang-maangan ka pa gayong alam namin na may nauwi ka ng mga bata nung nakaraang linggo. Sabi ni Jose. Kung may naiuwi ako, anong pakialam nyo? Bigay mo na siya sa amin dahil sayang naman ang pabuya na 2 milyon. Sagot ni Jose. Nakipagtagisan ng tingin si Juan sa mga kapitbahay niya. Hindi nyo ako mapipilit. Magpatayan muna tayo bago nyo sila makuha sa akin. Takot na takot ang kambal dahil desidido talagang kapitbahay niya na kunin ang mga ito sa kanya. Kaya sinenyasan niya ang mga ito na pumasok sa loob ng kwarto. Bago pa siya makuyog, ay agad niyang binunot ang kanyang itak na nakaipit sa dingding at pinagtataga niya ang mga ito. Mabuti na lang nakaiwas sila, kung hindi, marami sanang paglalamayan ngayong gabi. Dumating ang kakilala niyang si Roger at natigil sila. Ano bang problema, Juan? Bakit galit na galit ka? Tanong ni Roger. Napahinga ng malalim si Juan. Ang mga yan ay ginugulo ko. Nababaliw ng mga yan kung ano na lang pinagsasabi. Para mga bubuyog ang mga ito na nagsasalita ng sabay-sabay. May nawing bata yan si Juan. May pabuya na 2 milyon kung sino makakahanap na ibibigay ng pamilya. Sabi ni Jose. Totoo ba, Juan? Seryosong tanong ni Roger. Hindi. Kasi pamangkin ko mga batang nandito sa akin. Imposible! Angal ni Jose. Napahinga ng malalim si Juan. Kung totoo man ang pinagsasabi ng kapitbahay niyang ito, ay hindi pa rin niya ibibigay ang mga bata. Paano ba niya masisiguro na maging ligtas na makauwi sa pamilya? Wala siyang tiwala. Babae pa naman ang kambal. Saan niyo ba kasi nalaman ang sinasabi niyang yan? Tanong ni Roger. Napabalita sa telebisyon kanina. Sagot ni Jose. Magtrabaho na lang kayo. Hindi yung umaasa na lang kayo sa mga nawawala. Masama ang tingin ni Jose sa kanya. Kapag napatunayan namin ay mapipilitan ka na ibigay sa amin ng mga bata. Sabi ni Jose. Kinuha pa ni Jose ang cellphone nito. Nasuntok niya ito ng mabilisan nang makita niyang litrato ng mga bata. Gago ka pala eh. Napagkamalan mo lang. Ibang bata mga yan. Dahan-dahan na lumabas ng bahay ang mga bata at tumingin sa mga kapitbahay. Napamura na lang si Jose dahil sa hiya. Pagkaalis ng lahat, ay niyakap niya ang mga bata kasi takot na takot. Salamat po, Tito. Akala namin, ibibigay mo na kami sa kanila. Sabi ni Sophie. Inakay niya ang kambal papasok sa loob ng bahay. Hindi mangyayari yon. Poprotektahan ko kayo sa abot ng makakaya ko. Nakakatakot naman po ang kapitbahay mo rito. Komento ni Sofia. Nang dahil sa pera. Sino ba naman ang hindi madadala sa 2 milyon? Malaking pera na yon. Sa sumunod na araw ay todo kayod pa rin si Juan. Isinasama na niya ang kambal para hindi mapahamak ang mga ito. Kinagabihan ay tahimik lang silang kumakain dahil masarap ang kanilang ulam. Nakapagbenta siya ng maraming bakal kaya masaya siya na maayos ang agahan ng mga bata. Salamat po, Tito. Nakangiting sabi ni Sofia. Ngumiti ng matamis si Juan. Walang anuman. Kain lang kayo na kain. Opo. Sagot ni Sophie. Huminga ng malalim si Juan at napatitig sa kambal. Pagkatapos niyong kumain ay gumayak na tayo. Napagpasyahan ko na isasauli ko na kayo sa inyo. Ngayon ay alam kong nag-aalala na mga magulang niyo. Nagkatinginan ng kambal. Hindi na po.
Wala naman kaming pamilyang mauuwian. Dito na lang kami sa'yo. Sabi ni Sofia. Nakakunot ang noo ni Juan. Bakit naman? Nasaan ba ang magulang nyo? Wala na. Pareho na po silang patay. At hindi na po kami pinapansin ng kamag-anak namin. Napakagatlabi na sambit ni Sophie. Nakaramdam ng awa si Juan. Sige, dumito na lang muna kayo. Pareho na tayong mga ulila nito. Nagulat si Juan nang tumayong kambal at niyakap siya ng sobrang higpit. Maraming salamat po talaga, Tito. Napakabait mo po. Wala kang katulad. Sabi ni Sofia. Natawa si Juan. Talaga? Gusto nyo lang yata akong etsusin para manatili kayo rito sa bahay. Nakakunot ang noo ng mga kambal. Ano po yun? Clueless na tanong ni Sophie. Wala. Sige na, kain lang kayo na kain. Makalipas ang isang oras ay natapos na rin sila sa pagkain. Sa sumunod na linggo, habang si Joe ay nakaramdam na ng sobrang pag-aalala, hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang kambal. Kamusta paghahanap sa kambal? Napayuko si Ina. Magkatabi silang tatlo ngayon na nakaupo dito sa bahay ng kaibigan niya. Wala pa pong balita, Ma'am. Sagot ni Ina. Huminga ng malalim si Joe. Baka napagalitan mo kaya nagtampo. O may hiningi na hindi mo maibigay? Puno ng pag-aalalang mukha ni Ina. Wala naman po silang tampo sa akin, Ma'am. Tahimik lang po sila. Yun pala, may plano nang umalis ng bahay. Sagot ni Ina. Napahilot sa sentido niya si Joe. Naku naman, Ina. Dalawa na talaga tayong mumultuhin ng magulang nila kapag hindi sila nakauwi ng bahay. Wala pong patay na bumangon mula sa hukay, Ma'am. Singit ni Raymond. Nalukot ang pagmumukha ni Joe. Kinabukasan, samantalang si Juan ay nagulat dahil paglabas niya ng bahay, may nadatnan siyang magandang dalaga. Hindi maalis ang tingin niya sa mukha nito kasi napakaganda, matangos ang ilong at magandang pilikmata. Magandang umaga. Ako si Joe. Lumapit sa kanya ang babae at nakipagkamay sa kanya. Nakaramdam ng hiya si Juan dahil puro kalyo na ang kanyang kamay samantalang ang kamay naman ng babae ay sobrang lambot. Ako naman si Juan. Ano kailangan mo? Ngumiti si Joe. Nandito ako para kina Sophie at Sophie. Nalaman ko kasi na nandito sila. Kung patay na ang magulang ng kambal, sino naman kaya ito? Nasa loob sila. Pero bago yun ay pwede ko bang malaman kung kaano-ano mo sila? Kaibigan ako na magulang nila. Trusted friend kumbaga. Tumangutang naman si Juan. Pasok tayo sa loob. Pinauna ni Juan ang babae tapos sumunod na rin siya. Naupo ito sa bakanting upuan tapos siya ay nakatayo lang. Tita Jo, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Sofia. Sumimangot si Jo nang makita ang kambal. Really? Dapat akong nagtanong sa inyo niyan. Sabay na napayuko ang kambal. Umalis kami ng bahay dahil ang tahimik doon. Ang boring kasama ni Yaya Ina. Sabi ni Sophie. Tahimik lang na nakikinig si Juan. Paano kung napahamak kayo? Ngumiti ang kambal. Hindi po kami napahamak dahil nandiyan si Tito Juan. Inaalagaan niya po kami ng mabuti. Sagot ni Sofia. Tumingin sa kanya si Joe. Great! Pero kailangan niyong umuwi dahil may pasok kayo sa eskwelahan. Ilang araw na kayong absent. Biglang nakaramdam ng lungkot si Juan. Napamahal na sa kanya ang mga batang ito tapos bigla na lang aalis. Pwede po, pero isasama namin si Tito Juan. Hindi siya pwedeng maiwan rito. Sabi ni Sophie. Nagulat si Juan sa narinig kaya napatingin siya sa kambal. Ngumiti lang ang mga ito sa kanya. Sumama ka na, Juan. Ayokong makipag-argumento sa mga batang yan. Sige, mag-aanda lang ako. Tuwang-tuwa naman ang mga bata sa narinig. Makalipas ang kalahating oras ay lula na sila ng kotse pauwi sa bahay ng kambal. Tahimik lang si Juan at hindi niya alam kung anong gagawin niya doon. Bakit ang tahimik mo po ngayon, Tito? Nag-iisip ka ba kung sino naman maghahanap ng mga bakal? Huwag mo nang alalahanin yun. Kaming bahala sa'yo.
Sambit ni Sofia. Napangiti si Juan. Hindi mo kailangang mag-worry, Tito. Mayaman yan si Tita Jo. Siyang bahala sa'yo. Pabulong na sabi ni Sophie. Tumingin tuloy sa kanya si Jo. Ang ganda talaga ng dalaga. Hindi nakakasawa ang muka. Pagdating nila ay nalula si Juan sa laki ng bahay ng kambal. Nauna siyang bumaba para alalayan ng mga ito. May sumalubong sa kanilang isang babae na nakabusangot ang muka, kinurot agad ang mga bata. Magulos dili ka nga, Yaya Ina. Lagot ka sa bago naming tatay. Nakangiwing saad ni Sofia. Saan ba kayo nagpunta, ha? Pinag-alala niyo ako? Tanong ni Ina. Ngumiti ang babae sa kanya nang mag-abot ang kanilang paningin. Sorry na, Yaya. Hindi na mauulit. Sagot ni Sophie. Talagang hindi na, sabi ni Ina. Pumasok na tayo sa loob. Nang nasa loob na sila ay panay tingin si Juan sa mga gamit na nandito. May kaya nga talaga sa buhay itong kambal pero sobrang bait, napalaki ng maayos ng magulang bago nawala. Feel at home po dito. Magbibihis lang kami. Paalam ni Sofia. Sige, daan-daan lang sa pag-akit ng hagdan. Opo. Sagot ni Sofia. Nagkatitigan silang dalawa ni Jo. Sumunod ka sa akin, Juan. May pag-uusapan tayo. Agad namang tumango si Juan at sumunod kay Jo paakyat ng hagdan. Pumasok sila sa loob ng isang kwarto. Pinaupo siya ng dalaga kaya naupo na rin siya. Anong pag-uusapan natin? Ngumiti si Jo. Gusto ko lang magpasalamat dahil umalis man sila ng bahay. Pero napunta din sila sa may mabuting puso na katulad mo. Pinag-alala ko ng sobra ng mga batang yun. Nakikita ko naman na mabait ka. Kaya panatag ang kalooban ko. Walang anuman, ma'am. Nako, John na lang itawag mo sa akin. Hindi naman kita staff. Napangiti si Juan. Hindi lang maganda, napakabait pa. Sige. Dahil sa pagkup-kup mo sa kambal, iiwan ko sa iyong yaman nila. Nakikita ko kasi kung gaano sila ka-importante sa'yo at ganun ka din sa kanila. Mas mapapanatag ang loob ko na merong ikaw na mag-aalaga. Kung nasan man ngayon ang magulang nila, tsak na matutuwa mga ngayon dahil sa desisyon ko. Aha? Hindi na. Tumulong ako na walang kapalit. Sapat na ang ganun para sa akin. May kinuha si Jo sa drawer na makapal na envelope at ipinatong sa ibabaw ng mesa. Nandito lahat ang record ng ari-arian na meron ng mga batang yun. At ang kwarto na to, intended lang para sa kanila. Pero since bata pa sila, ikaw nang bahala. Buklatin mo na lang at basahin. Makikita mo lahat dito. Hindi nakaimik si Juan. Nananaginip lang ba siya? Wag na. Okay lang talaga. Tumayo si Jo at tinapik ang kanyang balikat. Sige na. Alam ko naman na makakatulong to sa'yo. Tinanggap niya ang inabot ni Jo sa kanya na itim na pouch. Salamat sa tiwala. Walang anuman. Nginitian siya ni Jo sabay labas ng pinto. Naiwan na hindi makapaniwala si Juan sa mga nangyayari. Nang buksan niya ang pouch ay nakita niya sa loob ang cards, tapos mga passbook ng bangko. Biglang nagbago ang buhay niya. Ang dating magbabakal, ngayon ay mayaman na dahil sa kabaitan niyang taglay sa kapwa. Maya-maya lang ay biglang bubukas ang pinto at pumasok ang kambal na sobrang tamis ng pagkakangiti. Sabi ko sa'yo, Tito, naaasenso ka din balang araw. At ito na yun, sabi ni Sofia. Niyakap ng mahigpit ni Juan ang mga bata. Dahil sa inyo, kaya maraming salamat. Masayang-masaya ang kambal at ramdam niya yon. Kinagabihan ay sabay na silang kumain ng hapunan. Nagpresenta ng magluto si Juan kasi nahihiya siya. Nagkausap na kami ni Ma'am Jo, Juan. Baka naman pwede akong mag-leave ng 2 buwan? Untag ni Ina. Ngumiti si Juan. Oo naman. Walang problema. Ako nang bahala sa mga bata. Salamat, sagot ni Ina. Kinabukasan ay umalis agad ang babae kaya naiwan silang 3 ng mga bata. Nagplan siya ng uniforme si Juan nang lumapit ang kambal. Matagal pa ba yan, Tito? Tanong ni Sophie. Sandali na lang to. Hintayin nyo na lang dun. Baka mamaya niya na hindi ka pala marunong magplantsa.
Masunog. sabi ni Sofia. Napangipi si Juan. Wala ka pala kayong tiwala sa akin eh. Tumawang kambal. Trabaho kasi ng babae yan. Saan naman ba kasi pupunta si Yaya Ina? Tura ni Sophie. Naiiling na lang si Juan. Kaya ko naman to. Tsaka magaling ako sa lahat ng trabaho. Isa pa, hayaan nyo ng yaya nyo na magbakasyon. Nandito naman ako. Ngumiti ang kambal. Opo. Si Sofia ang sumagot. Nang matapos magplansya ni Juan ay binigay na niya ang uniforme sa kambal. Naganda na rin siya ng baon ng mga ito. Para hindi na uuwi mamayang tanghali. Gumawa na rin siya ng pangmerienda nila at nang hindi magutom. May kulang pa ba sa dadalhin nyo? Magsabi lang kung meron pa. Pera? Ngumiti ang dalawang kambal. Sobra-sobra na po to, Tito. Mahal mo talaga kami. Hindi gaya ni Yaya. Puro reklamo lang ang alam. Sumimangot na sambit ni Sophie. Kayo talaga. Palagi nyong sinisiraan ng yaya nyo. Hindi magandang asal ang ganyan ha. Sorry po. Nakayokong sagot ni Sophie. Maya-maya lang ay lumabas na sila ng bahay dahil dumating na ang driver na stay out. Pinagbuksan niya ng pinto ang kambal at kinarga papasok sa loob. Ihatid po ba kami dito? Tanong ni Sofia. Oo, wala naman akong gagawin sa bahay. Natuwa ang kambal. Napahinga ng malalim si Juan dahil ngayon palang gumaan ang kanyang pakiramdam. Yun bang hindi na niya alalahanin ang ihahanda sa mesa dahil nandyan na. Pagdating naman sa pera ay meron na. Ang bait ng tadhana sa kanya pagkatapos ng ilang taong paghihirap ay nakamtan din niya ang kaginhawaan. Samantalang habang nasa kanyang opisina si Joe, biglang sumagi sa kanyang isip ang kambal. Isang linggo na niyang hindi nakumusta ang mga bata dahil nag-leave si Yaya Ina. Hindi niya alam kung nakabili na ba ng cellphone si Juan para mahingi niyang numero nito. Kanina ka pa ba dyan, Juan? Tanong ni John nang makita si Juan sa labas na kanyang opisina. Ngumiti ang lalaki, kaya parang nalaglag ang puso ni Joe. May itsura si Juan, kaya kinikilig siya kapag naiisip ito. Minsan lang siya magkagusto sa isang lalaki, kaya ganitong nagiging reaksyon niya. Ngayon lang. Halika, pasok ka. Pumasok naman si Juan at naupo sa couch. Salamat. Siya nga pala, nagdala ako ng agahan para sa'yo. Tumalon ang puso ni Joe sa tuwa. Paano mo nga pala natuntun tong opisina ko? Nginitian siya ni Juan. Kay Lawrence, galing ako sa eskwelahan. Hinatid ko mga bata. Ang bait ni Juan, kaya nakapalagay ang loob agad ito ng kambal. I see. Salamat nga pala sa niluto mo para sa akin. Wala nga naman. Hindi na ako magtatagal. Babalik pa ako sa eskwelahan. Tumango si Joe. Pahingi ng number mo. Kukumustahin ko ang mga bata. Tamang-tama dahil nakabili na ako ng cellphone nung nakaraan. Bago umalis si Juan ay nag-iwan ito ng phone number. Nang makaramdam ng gutom si Joe, ay kumain na rin siya. Hindi niya alam kung saan nakuha ng lalaking ideya na hindi talaga siya mahilig maghapunan sa bahay. Sa sumunod na araw, bumalik si Juan sa dati niyang bahay. Pinuntahan na rin niya si Roger para kuning kasambahay ang asawa nito. Naisip ni Juan na nakakahiya kung aasa lang siya sa pera ng mga bata, kaya nagbabalak siyang magtayo ng negosyo. Kinuha niya ang dating kapitbahay na nakaalitan noon para magtrabaho sa kanya. Kumusta naman ang buhay mo, Tito? Masayang-masaya ka sa bago mong itatayong negosyo, Nakangiting tanong ni Sophie. Niyakap ni Juan ang kambal. Masaya naman. Proud na proud po kami sa'yo. Salamat dahil inalagaan mo kami ng maayos, sabi ni Sofia. Napangiti si Juan. Kahit busy siya ay hindi niya nakalimutan na alagaan ang kambal. Makalipas ang isang buwan, hindi na bumalik si Ina. Nalaman na lang niya na nag-asawa na pala ito. Nagbukas naman ng negosyo si Juan. Hardware business ang naisipan niyang ipatayo at maayos naman ang kita araw-araw. Nasaan ka? Tanong ni Joe nang tawagan niya si Juan. Napangiti ng sobrang lapad si Juan dahil kinikilig siya kay Joe. Hindi lang pala siya nagkaroon ng maginhawang pamumuhay, kundi liligaya rin ang kanyang puso na maging close sila ni Joe. Nasa tindahan.
Kagagaling ko lang kanina sa eskwelahan. Tumawa si Jo. Sobrang busy naman. Magkakaasawa ka pa ba niyan? Natigilan si Juan. Lumitaw sa balintataw niya ang mukha ng dalaga. Oo. Kung ikaw ang aasawahin ko, why not? Tumahimik sa kabilang linya. Yung mga trip mong ganyan naasar ako. Napahalakak si Juan. Nagbibiro lang naman ako. Pero para kay Juan ay hindi talaga siya nagbibiro. Gusto niya si Jo. Kahit sabihin pa na sobrang aga, pero hindi niya mapipilit ang kanyang puso na wag itong gustuhin. Hindi ako nakikipagbiruan, napangisi si Juan. Punta ka mamaya sa bahay. Pagluluto kita. Para mawala ang inis mo. Game? Sige. Ngumiti ng sobrang tamis si Juan. Nang magsara ng tindahan si Juan ay umuwi na siya. Pagpasok pa lang niya sa gate ay sinalubong na siya ng kambal. Perfect po ako sa exam namin, Tito. Ang pangako mong pizza. Nakangiting sabi ni Sofia. Inakbayan ni Juan ang kambal. Siyempre. Napansin niyang tahimik si Sophie, kaya sinilip niya ang mukha nito. Zero po siya sa English, Tito. Kaya siya malungkot. Saad ni Sofia. Kasi hindi ka nagpapakopya? Ang damot mo? Galit na tura ni Sophie. Napakamot sa batok niya si Juan. Ngayon lang nagkainitan ang magkapatid. Hindi ka matututo kung pakopyahin kita. Mag-aral ka kaya? Sagot ni Sofia. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Nagbago ng ugali niyan, Tito. Sumama na. Kapag hindi ko yan matansya, ewan ko na lang. May inis na boses na tura ni Sophie. Kung hindi papagit na ngayon si Juan ay tiyak na mag-aaway ang kambal. Ramdam niya kasing inis ni Sophie sa kapatid. Tama na. Huwag na kayong mag-away. Pupunta pa naman rito ngayon ang Tita Jonyo. Baka sabihin niya hindi ko kayo na-disiplina ng maayos. Umingon si Sophie at umakyat ng hagdan. Nang marinig ni Juan ang busina ng kotse ni Jo sa labas ay sinalubong niya ito. Bumeso siya rito at niyakap niya ito ng mahigpit. Nasaan ang mga bata? Ang ganda talaga ni Jo. Piping sigaw ng isip ni Juan. Nasa loob. Halika na. Inalalayan niya ito hanggang sa makapasok sila sa loob ng bahay. Hindi pa rin magkabate ang kambal. Pansin pa rin niya na wala sa mood si Sophie. Bakit nakangusong isang yan? Napatingin siya sa dalaga. Magkagalit silang dalawa. 0 sa English si Sophie. Hindi daw siya pinakopya ni Sofia. Natawa si Jo. Away magkapatid yan? Parang hindi ako sanay na magkagalit silang dalawa. Inakbayan niya si Jo at dinala niya ito sa kusina. Kasama sa pagiging magkapatid ang magkatampuhan. Ngumiti si Jo. Oo nga. Ikaw na ang bahalang mag-ayos sa kanila. Dali ko naman ang tatay nila ngayon. Napahilot na lang sa sentido niya si Juan. Maya-maya lang ay nagumpisa na siyang magluto. Pansin niya ang mga sulyap ni Jo sa kanya. Okay ka lang? Tumango si Jo. Gustong-gusto niya ang dalaga. Na-develop talaga ang feelings kasi sobrang close na nilang dalawa. Oo. Humilig si Jo sa balikat niya at sumilip sa kanyang ginagawa. Panay tingin ka kasi sa akin. Naisip ko na baka may gusto kang sabihin. Inipit ni Jo ang buhok nito sa tenga. Habang tumatagal kasi, ay mas napapansin ko ang kagwapuhan mo. Napangisi si Juan kasi kinikilig siya. Talaga ba? Mas lalong tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili. Yes. Ilang babae pa ang maluloko ng itsura na yan? Sumimangot si Juan. Tumigil siya sa ginagawa at hinarap si Jo. Hinawakan niya ang pisngi ni Jo, sabay dikit ng noon niya sa noon nito. Hindi ako manloloko. Tsaka hindi ako nakipagrelasyon kasi hindi ko talaga afford. But now, afford na afford mo na dahil negosyante ka na. Mas maraming pipila sa'yo. Sumeryosong mukha ni Juan. Napahinga siya ng malalim habang nakatitig sa dalaga. Parang hindi pa ngayon ang tamang panahon para umamin. Magluluto na nga lang ako. Ikaw kasi, nawawala ako sa sarili ko dahil sa'yo. Nakakunot naman ang noon ni Jo. Habang si Jo ay tumatalo ng puso niya sa presensya ni Juan. Ito lang ang lalaking bukod dangi na naging close sa kanya
Mapili kasi pagdating sa pakikipagrelasyon pero natamaan siya ng sobra kay Juan. Bakit ka naman nawawala? Nginitaan siya ni Juan. Kasi ang ganda mo. Napatitig si Joe sa lalaki. Kinikilig siya at ang kaba niya ay umaapaw. Ewan ko sa'yo. Tawang-tawa si Juan sa kanya. Lumabas siya ng kusina dahil nagluluto pa ang lalaki. Nilapitan niya si Sophie na malalim ang iniisip. You look happy, tita. Puna ni Sophie. Niyakap niyang bata. Yes. How about you? Hindi. Nalungkot ako kasi parang failure ako. Feeling ko hindi ako magaling dahil nakakuha ako ng 0. Sagot ni Sophie. Huminga ng malalim si Joe. Hindi mo kailangang maging seryoso sa pag-aaral kasi nakakabaliw ang ganun. Kung makakuha ka ng mababang score, okay lang. At least sinubukan mo. Tsaka bata ka pa para maisip mong failure ka. Mag-enjoy ka lang muna. Huwag mong seryosohin ang mga bagay-bagay. Ngumiti si Sophie. Thank you po, tita. Hindi po madali para sa amin because our loving parents gone too soon. Pero dahil nandyan ka, lalo na si Tito Juan, ay nakakaya naming mabuhay araw-araw. Kung isiping mabuti, ang bata pa po namin para mawala ng mga magulang. Traumatic po't napakasakit. Sabi ni Sophie. Napaiyak si Joe. Parang nagilty siya bigla kasi may mga shortcomings siya para sa kambal. Mas inuuna niya ang pagiging busy niya sa business niya. I'm sorry. Tingin ko may pagkukulang ako sa inyo. Pinunasan ni Sophie ang luha sa mata niya. Don't be sorry po. You have your own life too. Sagot ni Sophie. Wala na siyang masabi kaya niyakap na lang niya ng sobrang higpit ang bata. Para pigilan ang sariling mapahagulgol, siya namang dating ni Juan. Kumain na tayo. Agad na tumayo si Joe, tinawakan ng kamay ni Sophie. Sumunod naman sa kanila si Sofia. Ngiti-ngiti si Juan sa kanya na ipinaghila siya ng upuan pati ang kambal. Ang sweet naman talaga ng lalaking ito, kaya kahit sinong babae ay may in love talaga. Bakit may pagsubo ng pagkain sa kanila? Sa akin ba? Wala? The twins giggled, kaya natatawa na lang si Joe. Nagsiselos ka yata. Hindi bagay sa'yo. Natawa ng malakas si Joe. Okay lang. At least maganda ako. Natigilan na lang si Joe nang ilapit ni Juan sa bibig niya ang kutsara na may pagkain. Kinain na rin niya kasi ayaw niyang tanggihan ng lalaki. Ang sweet po ninyo, tita. Bagay kayo ni tito maglandian. Komento ni Sofia. Napangiwi si Joe. Naglandian po ba kami? Of course! Landian ng tawag dyan dahil hindi naman kayo magkarelasyon ni tito unless may hidden secret na namuo. Sagot ni Sofia. Sinamaan ang tingin ni Joe ang bata. Ang dami talagang alam ng batang ito. May attitude. Oh my God! Bata ka pa sa lagay na yan? Lumapit si Sofia sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. I'm rooting for both of you, tita. Na sana magkatuluyan kayong dalawa. Nakangiting saad ni Sofia. Nagkatinginan silang dalawa ni Juan. Parang masaya pa yatang lalaki sa narinig, kaya pinanlakihan niya ito ng mata. Kumain na tayo. Kumilos na agad si Joe. Parang nagugutom yata siya sa pinagsasabi ni Sofia. Hoping din siya na sana kung may dumating man ay gaya na lang ni Juan o ito na lang para hindi nalalayo pa. Thank you. Matutulog na ako nito pag uwi kasi busog na ako. Nalagyan ni Juan ng ulam at kanin ng plato niya. Magpakabusog ka. Tumango naman si Joe. Pagkatapos nilang kumain ay tumambay sila sa living room para magpalipas oras. Inayos ni Juan ang buhok ng kambal. Ganon din ang buhok ni Joe. Dahilan kaya napangiti si Joe. Mahal mo din po ba si Tita Jo, tito? Gaya namin ay inaalagaan mo rin siya. Tanong ni Sofia. Nagkatinginan silang dalawa ni Joe. Seryosong mukha ng dalaga. Pansin niyang hinihintay din ang sasabihin niya. Hinaplos niya ang likod ni Sofia para patigilin sa pagsasalita. Baka may masabi na naman ito ulit. Bakit hindi ka makasagot? Parang tense ka. Natawa si Juan na kinurot ang tagiliran ni Joe.
Malibang mahalin ng kaibigan, ha? Hindi naman. Ngumisi sa kanya si Joe. Niyakap na lang niya ito para mawala ang kaba niya. Makalipas ang 1 linggo, habang nasa loob ng kanyang opisina, malalim na napabuntong hininga si Joe nang biglang sumilid sa kanyang isip ang imahe ni Juan. Napapitlag pa si Joe nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si Juan ang tumatawag. Nasaan ka? Napangiti siya nang marinig ang boses nito. Iniisip lang niya ito kanina, pero ngayon ay tumatawag na. Nasa office. Huminga ng malalim si Joe. Gustong-gusto niya talaga si Juan. Ngayon lang niya naranasan maalagaan ng sobra ng isang lalaki. May pinatid akong pagkain kay Lawrence dyan. Kumain ka na marami. Huwag magpapagutom. Bakit ganyan ka ba ka-caring sa akin, ha? Natawa ng malakas si Juan. Ang hilig mong magduda. Close na tayong dalawa, diba? At saka naging maayos ang buhay ko dahil sa'yo. Malakas talaga ang kutob ni Joe na may something talaga. Palusot ka na naman. Tuwang-tuwa si Juan sa kanya. Pagkatapos ng tawag ay binalik na niya sa ibabaw ng mesang cellphone niya, saka naman bumukas ang pinto at pumasok si Raymond. Galing kay Juan itong pagkain, ma'am. Tapos itong bouquet ay para sa secret admirer mo raw. Sabi ni Raymond. Napakunot ang noo ni Joe. Wala akong admirer. Lalo na secret pa. Gago siguro yan. Natawa si Raymond. Ngayon meron na, ma'am. Mahal pa naman tong bulaklak. Pero sana pagkain na lang. Busog pa tayo. Saad ni Raymond. Napangisi na lang si Joe. Afford nating bumili ng masarap na pagkain. Huwag tayong umasa sa iba. Hindi ko naman type yung pasuspense. Umiling na lang si Joe. Pero dahil nagpadala ng pagkain si Juan, ay hindi nawala ang ganda ng mood niya. Samantalang si Juan ay napahinga ng malalim nang mapansin niyang hindi pa rin nagkabate ang kambal. Tahimik tuloy sa loob ng kotse. Pauwi na sila ngayon galing eskwelahan. Wala ba kayong balak magbate? Kapag ganun, ay mas mabuti na wala na lang pala ako rito. Nagkatinginan ng kambal. Naging hambog na kasi yan si Sofia, tito. Sagot ni Sophie. Umingo si Sofia. Mas mataas ang pride mo. Una akong lumabas sa mundo kaya ikaw dapat ang unang nag-approach sa akin. Sabi ni Sofia. Naupo silang tatlo sa sofa. Paangit sa magkapatid na mag-away. Madadala niyo yan hanggang sa paglaki. Hindi kayo magkakasundo. Magpapaligsahan kayo kung sino ang magaling. At ang worst, baka mag-agawan pa kayo ng boyfriend. Nanlalaki ang mga mata ng kambal. No way! Huwag naman sana. React ni Sofia. Natawa si Juan. Ganun talaga. Kapag hindi kayo magbate tsaka hindi nyo matanggap ang kahinaan nyo. Magtulungan kayong dalawa. Kung nahihirapan sa isang bagay ang isa, tulungan ang isa. Dapat magbigayan kayo. Napangiti si Juan ng magyakapan ng kambal. Sa wakas ay nagkapatawaran na rin ang mga ito. Kumala po tayo ng gabi, tito. Isasama natin si Tita Jo. Nakangiting aya ni Sofia. Oo naman. Sige na, magbihis na kayo. Masaya ang kambal na umakyat ng hagdan. Maya-maya lang ay lula na sila ng kotse papunta sa bahay ni Joe. Napahinga ng malalim si Juan at sinalakay ng selos ang puso niya nang makita niyang dalaga na may kausap na lalaki sa labas ng gate. May boyfriend pala si Tita Jo? Sino bang lalaking yan? Ngayon ko lang nakita. Sambit ni Sophie. Tahimik lang si Juan. Naikuyom niya ang kanyang kamao at tumigting ang pangadal sa sobrang selos. Tayo na lang kaya ang lalakad. Napabuntong hininga ang kambal na tumingin sa kanya. Kami na ang bababa, tito. Maiwan ka na lang rito. Paalam ni Sofia. Huminga ng malalim si Juan. Hindi na siya tumitingin sa gawin ni Joe. Ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata. Uy, okay ka lang? Napaigtad si Juan nang hawakan ni Joe ang mukha niya. Hindi niya matiis ang dalaga. Kahit nagsiselos siya, ay hindi niya magawang wag itong kausapin. Inakbayan niya ito na nananatiling nakapikit pa rin para hindi makita ang pagsiselos niya. Oo. Ang bango ni Joe. Are you sure? Ngumiti ng pilit si Juan. Yes, ma'am. Payakap na lang ako.
Niyakap siya ng mahigpit ni Joe at dahil doon nawala ang selos niya. Masama pong loob ni Tito dahil ang babaeng mahal niya ay may boyfriend na. Tura ni Sofia. Naibuka na lang ni Juan ang kanyang mata sa narinig. Nagkatitigan silang dalawa ng dalaga. Hindi niya mabasang emosyon nito. Really? Yes po, Tita. Pero pwede pa naman sigurong maagaw yan, diba? Kahit kasal nga maghihiwalay pa. Sabi ni Sophie. Napakagatlabi na lang si Juan. Masama din para sa mga bata na maging matured mag-isip dahil maraming alam. Umalis na nga tayo. Parang walang mga bata rito. Nagkatawanan na lang ang mga ito. Pagdating nila sa city ay tumambay lang sila sa tabing daan. Magkatabi sila ni Joe na nakasandig sa kotse. Ang kambal ay kasama ni Lawrence na pumunta sa peryahan para sumakay ng Ferris wheel. Sumama na sana tayo dun sa kanila para mag-enjoy din tayo. Kumakain sila ng nilagang mani kaya ipinagbalat niya si Joe. Ayokong pumunta sa mga ganun. Hintayin na lang natin sila. Isinandig ni Joe ang ulo nito sa balikat niya. Ang ginaw, nakalimutan ko magsuot ng jacket. Agad niyang ikinulong sa braso niya si Joe. Giniginaw ka pa ba? Ngumiti si Joe. Hindi na. Pagkatapos nilang maglambingan ay inaya niya si Joe na maglakad-lakad silang dalawa. Panaytitik si Juan sa dalagat na pasimangot. Parang hindi naman tama na mahalin niya ito, gayong may kasintahan na pala. May nakita akong lalaki na kausap mo sa labas ng gate kanina. Boyfriend mo? Napatingin sa kanya si Joe. No, college classmate ko. May hinatid lang siya sa bahay. Successful businessman din. Huminga ng malalim si Juan. Paano naman kaya siyang walang narating sa buhay? Kung hindi lang nakakopkop ng mga bata ay hindi siya aasenso. Parang biglang nanliit sa sarili niya si Juan. Maganda yan. Dahil magkakasundo kayo sa buhay. Umiling si Joe. Hindi din. May angas kasi. Mga ganun tao ay ayaw maungusan. Gusto nila sila lang ang magaling. Ayoko na ugali na ganun. Sa bagay. Siya nga pala, masaya ako na successful ang unang business mo. Kung magtuloy-tuloy maganda ang outcome, magkakaroon ka pa ng marami. Ngumiti si Juan. Sana nga. Maya-maya lang ay bumalik na ang kambal kasama ni Lawrence. Marami nang dalang snacks sa mga ito. Marami kaming napalanunan doon, Tito. Ang galing po ni Kuya Lawrence maglaro ng coins na itatapon tapos kapag malagay sa box ay mananalo ng junk foods. Pagbibida ni Sofia. Kitang-kita ni Juan na masaya ang kambal. Talaga? Halata naman na nag-enjoy kayo. Ngiti-ngiti ang kambal na pumasok sa loob ng kotse. Makalipas ang ilang minuto ay lula na sila ng kotse pa uwi. Una nilang hinatid si Joe para makapagpahinga na ito. Salamat, Juan. Sa susunod na naman. Masaya ang puso ni Juan. Kahit kanina ay nagsaselo siya, hindi naman pala boyfriend. Oo, kapag hindi tayo busy. Kinikilig ang kambal ang yakapin siya ng mahigpit ni Joe. Papasok na ako. Tumango naman si Juan. Makalipas ang isang buwan ay pumunta sa bahay ni Joe si Juan. Napakunot ang kanyang noo ng pagbaba niya ng kotse ay may nakasabay siya. Tumaas ang kilay niya nang magkasalubong ang kanilang mga mata. Mauna ka na pare. Tininan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Napangisi siya dahil wala itong maipipintas sa kanya. Kung tutuusin, mas maayos pang getup niya kaysa rito. Successful businessman lang ito pero hindi kagwapuhan. Plano pa yatang maliitin siya. Nagkamali ka yata ng bahay na pinuntahan. Pasaring ni Calvin. Tumawa si Juan. Paanong nagkamali? Magkaibigan kami ni Joe. Nagpang-abot ang kilay ng lalaki. Really? Ano bang pangalan mo? Wala namang nababanggit si Joe. Tanong ni Calvin. Ngumisi si Juan. Ako si Juan. Natawa ito. Ang bantot ng pangalan mo. Mabuti na lang bumawi ka sa muka. Sabi ni Calvin. Nagkasalubong ang kilay ni Juan. Ikaw, anong pangalan mo? Calvin. Sagot niya. Napatakip sa bibig niya si Juan. Ang ganda ng pangalan mo. Hindi na babagay sa muka.
Umigting ang panga ni Calvin. Kung susuntukin siya nito ay siguraduhin niyang hindi ito makakatama. Damn you! Galit na sambit ni Calvin. Kita na nga niyang litid ito sa leeg. Relax lang. Pikunin ka naman masyado. Umingo si Calvin at nagpatiuna sa paglalakad. Kinuha niyang bulaklak na inabot ni Lauren sa kanya. Nandito ka rin, Juan? Ang tamis na naging ngiti ni Joe sa kanya. Inis na inis sa mukha ni Calvin. May kasama pa na si Mangot. May kakilala pala talaga kayo ng lalaking yan. Nakataas ang kilay ni Calvin. Yeah, best friend ko siya. Napanganga ang lalaki. Siya naman ay kinikilig pero ayaw niyang maging best friend lang ito. Lumapit siya kay Joe at ibinigay niya ang dala niyang bulaklak. Niyakap niya ng mahigpit ang dalaga sa harap ni Calvin. Hinila ng lalaki ang balikat niya kaya napalayo siya kay Joe. What's wrong with you? Ako nang nauna na lumapit kay Joe. Nakakalalaki ka na! Angal ni Calvin. Pumagitna na sa kanila si Joe. Tama na! Baka mag-away pa kayong dalawa dyan. Napaupo si Juan sa sofa kasi nag-umpisa na siyang mainis. Itinaas niya ang kanyang paa sa sandigan. Uupo na sana si Calvin pero tinulak niya ito. Pagsabihan mo nga yung best friend mo, Joe. Kapag napuno ako dyan ay masasaktan ko yan. Sabi ni Calvin. Subukan mo lang. Napahilot sa sentido nito si Joe. Nagsimula na yatang ma-stress sa kanya. Please lang, maghunos dili kayo. Kung ganyan lang din ang ugali nyo sana hindi na lang kayo nagpunta rito. Umayos ng upo si Juan at tumahimik. What? Hindi ka pa ba uuwi? May sasabihin ako kay Joe. Nakataas ang kilay na sambit ni Calvin. Hindi ako uuwi. Sa itaas lang ako. Magpakabait ka ha. Makita ko lang ang kamay mo na dumapos sa kung saan-saan ay. Uuwi ka na may black eye. Whatever. Nagkabit balikat na sambit ni Calvin. Dahan-dahan na umakit ng hagdan si Juan bago nag-iwan ng isa pang sulyap sa dalawa. Ngumiti sa kanya si Joe kaya kinindatan niya ito at binigyan ng flying kiss. Nang may makita siyang malaking sofa ay nahiga siya, sabay pikit na mga mata. Nasa eskwelahan ngayon ang kambal. Nandun din naman si Lawrence at ang asawa ni Roger na kapalitan ni Ina. Habang si Joe ay napangiwi nang maisip na may gagawin siya ngayon pero iniistorbo siya ni Calvin, itong secret admirer niya na nagpadala ng bulaklak sa opisina niya. Nag-out of town tayo, Joe. Treat ko. May kasama naman tayong mga kaibigan ko. May mga girlfriends din silang isasama. Imbita ni Calvin. Sumimangot si Joe. Hindi sila close ng lalaking ito kaya hindi siya sasama ng basta-basta. I'm sorry. Busy ako masyado para isingit ang pag-out of town. Kayo na lang. Nakita niya na dismayadong lalaki pero wala siyang pakialam. Please, Joe. Ngayon lang naman ako nag-aya. Pakiusap ni Calvin. I'm sorry. Laylay ang mga balikat ni Calvin. Next time na lang. Pero sana papayag ka na. Sabi ni Calvin. Hindi ko alam. Alam niya kung anong kailangan ni Calvin sa kanya pero hindi siya interesado. Hindi ang tipo nito ang gusto niya. Okay, I have to go. Pasensya na kung ang bilis ko. Looking forward na makasama ka sa isang out of town. Paalam ni Calvin. Isinara na ni Joe ang front door nang lumabas na si Calvin. Dahan-dahan siyang umakyat ng hagdan para puntahan si Juan at nadatan niya itong nakatulog na sa sofa. Pagod na pagod ka talaga. Kahit dito ay nakatulog ka na. Napangiwi siya nang umisi si Juan. Nagtulog-tulugan lang ako dahil ayoko maisip ang gwapo mong bisita. Naiiling na lang si Joe. Hate niyo talaga ang isa't isa. Magsuntukan nga kayo next time. Napahalakak si Juan. Nagulat na lang si Joe nang biglang bumangon ng lalaki kaya nagkadikit ang kanilang labi. Nanlalaki ang mga mata niya nang kusa na lang kumilos ang labi ni Juan para halikan siya. Ang ganda mo. Kusa na lang pumikit ang mga mata ni Joe at ikinawit niyang braso sa leeg ni Juan. Pailalim ang halik nito. Kung kailan gaganti na siya ay saka naman siya nakarinig ng footstep paakyat ng hagdan. May tao yata. Agad silang lumayo sa isa't isa. At si Raymond pa lang dumating. Mabuti na lang, hindi sila nito naabutan na nagtutukaan.
Aalis na ako, Jo. Tatawagan na lang kita. Ngumiti si Jo. Sige, ingat. Kumakaway pa si Juan na bumaba ng hagdan. Kaya lang pala umuwi si Raymond dahil may kukunin. Tapos ipinaalam din sa kanya ng lalaki na nagpapadala na naman ng kung ano-ano si Calvin. Ipinabalik niya dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob rito at sisingilin siya. Kinabukasan, ng gabi ay nakatanggap ng tawag si Jo galing sa kambal. Hi po, tita. Punta ka po dito sa bahay. Tsikahan po tayo. Masayang sabi ni Sofia. Napangiti si Jo. Okay, magbibihis mo na ako. Pakibilisan po, tita. Sumingit sa usapan na sabi ni Sophie. Natatawa na lang si Jo sa pagbaba niya ng tawag. Nang matapos siya, ay nagpahatid siya kay Raymond. May lakad ang lalaki kaya idadaan siya nito. Good evening po, tita. Bati ni Sofia. Yakap-yakap siya ng kambal na pumasok sila sa front door. Ang ganda ng gabi ko dahil ang ganda niyong dalawa. Napahagik-gik ang kambal. Flatter po kami, tita. Sabi ni Sophie. Pinanggigilan ni Jo ang pisngi ng dalawang bata. Paano naman ako? Ngumisi si Jo. Hindi ka na bata. Sumimango si Juan. Huminga ng malalim si Jo nang maalala niyang halikan nila ng lalaki sa bahay niya. Sige na, kahit mabilisan lang. Ngiti-ngiti naman ang kambal. Agad na lumapit si Jo sa lalaki, sabay halik sa pisngi nito. Okay na? Masayang-masaya si Juan. Ayan, gaganahan na ako nitong magluto. Ang overacting po ni tito. Mabuti na lang po, gwapo ka. Singit ni Sofia. Napangiwi na lang si Juan sa narinig. Ang sama ng ugali niyo sa akin. Natawa ng malakas ang kambal. Maya-maya lang ay binaba ni Jo ang kanyang dalang sling bag. Tutulungan na kita. Hinawakan ni Juan ang pisngi niya. Huwag na, ako nang bahala rito. Nakipag-agawan pa siya sa sandok pero hindi siya umubra kay Juan. Tutulungan na po kita para mabilis ka na matapos. Umiling si Juan. Ako na, maupo ka na lang dyan, okay? Tumango na lang si Jo. Ang gaya po ni tito ng hanapin mong maging nobyo, tita. Hindi ka hayaan na kumilos sa kusina. Sabi ni Sophie. Napatangan na lang si Jo. Really? Parang natuturuan kayo ng maayos Nagkatawanan ng kambal. Wala akong alam dyan. Tinampal niya ang braso ni Juan pero nahawakan itong bewang niya at nagkatitigan silang dalawa. Kung hindi tumikim ang mga bata ay magmamagnet na naman ang kanilang tingin. Mamaya na pong lambingan. Gutom na po kami. Reklamo ni Sofia. Napangiwi na lang si Juan. Isang buwan ang nakalipas, palaging nagsasabay si Calvin at Juan na dumalaw sa bahay niya. Nagkakapikunan at nagpaparinigan ng mga maaanghang na salita. Pero hindi niya nakaya ang panlalait ni Calvin sa lalaki. Itigil mo na to, Calvin. Please lang. Natigilan si Calvin sa sinabi niya. You're impossible! Ako pa talagang sinasabihan mo ng ganyan. Bakit hindi ang lalaking yun? May inis na boses na reklamo ni Calvin. Nagkasalubong ang kilay ni Jo. Bakit siya? Kung ikaw naman ang may sinasabing hindi maganda sa kanya. Below the belt na mga pasaring mo. Dahil inubos niya ang pasensya ko. Galit na sagot ni Calvin. Sumakit ang ulo ni Jo. Hindi ka kulangan sa pagkatao mo maging mabait sa kapwa. O sadyang hindi ka lang marunong tumanggap ng pagkatalo. Umigting ang panga ni Calvin. Ang babaw mo, Jo. Hindi mo man lang nakita ang efforts ko. May himig na pagtatampo na sabi ni Calvin. Hindi kita inutusan. Ikaw ang nagkusan yan. Napahilot sa sentido nito si Calvin. Sana hindi mo pagsisisihan ang lahat ng to, Jo. Sambit ni Calvin. Huminga ng malalim si Jo. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi. Napaigtad na lang si Jo nang pabagsak na isinara ni Calvin ang pinto. Makalipas ang isang buwan ay hindi pa rin tumitigil si Calvin sa panliligaw kay Jo. Kaya naimbiyerna na siya dahil pinapamukha nito na swerte siya kasi pinagtutuunan siya nito ng pansin. Nasa kusina ngayon si Jo at nagluluto. Gusto niyang bumawi sa effort ni Juan na pasayahin siya.
Maya-maya lang ay bigla na lang napangiwi si Joe nang aksidente niyang mahiwa ang kanyang hintuturo. Dumugo ito kaya tinapalan niya ng tissue. Napakamot ang kanyang noo ng paulit-ulit na tumunog ang kanyang cellphone. Punta ka dito sa ospital, tita! Umiiyak na sambit ni Sofia. Ha? Bakit? Sinong na ospital? Kumakabog ang dibdib ni Joe sa sobrang pag-aalala. Si Tito Juan po. Bumanggang kotse na minamaneho niya. Sagot ni Sofia. Nanlalaki ang mga mata ni Joe sa narinig. Ano? Okay, papunta na ako. Nasa daan na siya nang sabihin ng bata kung saan dinala si Juan. Pagdating sa ospital, ay nakita niya si Lawrence at ang kambal sa waiting area. Magiging okay po kaya si Tito? Sambit ni Sophie. Niyakap niya ang kambal. Hindi mawala-wala ang kaba niya hanggat hindi niya makikita si Juan. Kumusta ba ang lagay niya? Huminga ng malalim si Lawrence. Sira po mukha niya dahil natamaan ng basag na salamin sa harap. Tapos crack ang isang braso niya. Naipit sa upuan. Sagot ni Lawrence. Oh my God! May nakabangga ba siya? Umiiyak na naman ang kambal kaya napapikit na lang si Joe at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Wala po. Pumutok ang lahat ng gulong dahilan para bumangga ang kotse sa malaking punong kahoy. Sagot ni Lawrence. Napahawak na lang si Joe sa noo niya. Hindi mo ba tiningnan ang kotse bago umalis? Okay naman po. Pero parang kaduda-duda kasi ang butas sa mga gulong ay galing sa laslas ng kutsilyo. Sabi ni Lawrence. Ha? Oh, what do you mean? Napabuntong hininga si Lawrence. Parang sinadya ang lahat ng nangyari para mapahamak si Juan. Sagot ni Lawrence. Natahimik si Joe. Mabuting tao naman itong si Juan kaya malabong magkaroon nito ng kaaway. Sa tingin mo, sinong gumawa ng ganito sa kanya? Nagkatinginan sila ni Lawrence na parang pareho sila ng iniisip. Hindi ako sigurado pero may isang tao akong pinaghihinalaan. May pagbabantaan na kasi sa part niya kapag nagkakasabay sila. Naiiling na sambit ni Lawrence. Umiling na lang si Joe. Iba talagang ugali ng lalaking yun. Natigil lang ang usapan nila nang tumunog ang cellphone niya sa loob ng bulsa ng kanyang suot na pantalon. Umigting ang kanyang bagang ng pangalan ni Calvin ang nasa screen. Nasaan ka? Galing ako sa opisina mo pero nakalak ang pinto. Tanong ni Calvin. Nakangiwi si Joe. Parang boyfriend niya kung umasta. Nasa ospital. Kapag nalaman ko na may kinalaman ka sa nangyaring aksidente kay Juan, papakulong talaga kita. What? You're accusing me? Wala kang matibay na ebidensya. Agarang sagot ni Calvin. Sumeryosong ekspresyon ng mukha ni Joe. Sa ngayon ay wala pa. Pero sa oras na ikaw ang ituro niya, magbalot ka na ng mga gamit mo. Napapalatak sa kabilang linya si Calvin. You're impossible, Joe! Pasigaw na sambit ni Calvin. No! I'm just being realistic. Nakakagalit talaga ang selos. Natahimik ang kabilang linya. Ang akala ni Joe ay may kausap pa siya, wala na pala. Napabuntong hininga na lang siya na napatitig kay Lawrence. Bandang hapon ay pumasok na sila sa kwarto kung saan naroroon si Juan. Hindi pa nagigising ang lalaki. Hindi na niya nakikita ang buong mukha nito dahil puno ng benda. Kailan kaya magigising si Tito? Sambit ni Sofia. Napahinga na lang ang malalim si Joe at inakbayan ng bata. Hintayin na lang natin siyang magising ha. Magiging okay din ang lahat. Lungkot na lungkot ang mukha ng kambal. Hindi po ako matatahimik kapag nandito pa sa ospital si Tito. Sabi ni Sophie. Niyakap niya ang kambal. Okay na siya. Huwag nang malungkot. Isang linggong nakalipas. Walang maayos na tulog si Joe kakabantay kay Juan sa ospital. Hindi niya ito iniwan. Hinihintay niya itong magising. Pero ngayon ay tuwang-tuwa si Joe dahil gising na ito at hawak ang kamay niya. Akala ko hindi na kita makikita. Napangiti si Joe na niyakap ng sobrang higpit si Juan. Salamat naman. Gising ka na. Oo nga. Thank you. Kitang-kita ko na wala kang maayos na tulog.
Hinaplos niya ang mukha ni Juan na puno ng benda. Walang problema. Ang importante ay maayos ka na. Oo. Kumusta ang mga bata? Huminga ng malalim si Joe. Nalulungkot sila dahil sa nangyari sa'yo. Ayaw na nga nilang pumasok sa eskwela. Pinilit ko lang sila. Mabawi ako sa inyo. Paglabas ko rito. Tumango naman si Joe. Sa sumunod na linggo, tuluyan ang nakalabas si Juan. Hindi pa magaling ang kanyang braso at mukha kaya sa loob lang siya ng bahay. Kasama niya ngayon si Joe. Mas lalo niyang minahal ang dalaga dahil inaalagaan siya nito at hindi siya iniwan. Kumusta na ang pakiramdam mo? Naupo sa tabi niya si Joe kaya niyakap niya ito ng sobrang higpit. Okay na ako. Matyaga ang nurse ko eh. Tumawa si Joe. Ang dami mo ng utang sa akin. Sumandig siya sa balikat ng dalaga. Ano bang gusto mong bayad ko? Pera ba o pagmamahal ko na lang? Napatitig sa kanya si Joe. Both? Para masaya. Napangisi na lang si Juan. Alam mo, ang saya ko nakasama ka, bukod sa mga bata. Distant kasi ako sa mga babae dahil ang simple lang ng buhay ko. Pakiramdam ko, magugutom sila sa piling ko. Hinawakan ni Joe ang kamay niya. Hindi naman siguro. Masipag ka naman. Napahinga ng malalim si Juan. Iba na kasi ang hanap ng babae ngayon. Financially stable na kahit ako magiging babae, ganun din dapat ang standard ko. Sa bagay. Maya-maya lang ay napangiwi si Juan nang maipit siya pagdating ng kambal. Inupuan kasi siya ng 2 bata at sabay siyang niyakap ng mga ito. Namimiss ka po namin dito. Mag-iingat ka na po. Pinag-aalala mo kami ng todo. Sabi ni Sofia. Napabuntong hininga na lang si Juan. Yes po. Niyakap siya ulit ng mga bata. Masakit po mawalan. Kota na po kami. Sigunda ni Sophie. Hinalikan niya sa noong kambal. Sorry. Mag-iingat na ako sa susunod. Maya-maya lang ay umakyat na ng hagdan ng mga bata kaya naiwan silang 2 ni Joe. Pasensya na. Ako yatang dahilan kaya nangyari sa'yo ang ganyan. Umiling si Juan. Inakbayan niya si Joe. Huwag mong isipin ang ganyan. Mahirap mambintang kung wala tayong matibay na ebidensya. Oo nga. Pero sinabihan ko siya na kung makahanap ako ng ebidensya, ay papakulong ko siya dahil sa nangyari sa'yo. Natakot yata kaya hindi na kumontak. Blacklisted na ako. Hayaan mo na. Buhay pa naman ako. Napahinga ng malalim si Joe na nakatingin sa kanya. Makalipas ang 1 buwan ay gumaling na ang sugat ni Juan sa mukha tapos ang peklat ay naghilom na. Ang braso naman niya ay maayos na rin. Ano pong iniisip mo dito? Untag ni Sophie. Pinuntahan siya ng bata dito sa bakura na nagmumuni-muni. Mahal na mahal na niya si Joe kaya gusto niya itong ligawan. Nahihiya siya, baka kaibigan lang ang turing nito sa kanya pero gusto niyang subukan. Wala namang mawawala sa kanya kung sakali. May mahal akong babae at gusto ko siyang ligawan. Napapalakpak ang bata. Si Tito Joe po yan? Sure ako. The way you look at her ay hindi mo talaga ma-deny. Kinikilig na sabi ni Sophie. Chismosa ka talagang bata ka. Tinawalan lang siya ni Sophie. Sobrang obvious po kasi Tito. Kahit si Tita Joy napapansin yan. Sagot ni Sophie. Napakamot na lang sa batok niya si Juan. Ano ba ang dapat kong gawin? Bigyan mo po siya ng flowers at yayain mo siyang kumain sa labas. Singit ni Sofia. Napatingin si Juan kay Sofia. Paapas sa kaya? Sumimangot si Sofia. Nakakabobo pala talagang sobrang pagmamahal. Komento ni Sofia. Napailing na lang si Juan dahil parang wala siyang batang kasama. Sa sumunod na linggo, habang si Joe ay may nandatna na pulang rosas na nakapatong sa ibabaw ng kanyang mesa. Kinuha niya at itatapon sana, pero narinig niya ang boses ni Juan. Huwag mong itapon, sa akin galing yan. Naibalik niya agad ito sa ibabaw ng mesa. Lumapit sa kanyang lalaki at bumeso. May pahabol pa na mahigpit na yakap. May lakad ka ba? Okay kasing ayos mo ngayon? Ngumiti lang si Juan at inakbayan siya. Wala naman. Iayain na kita ang kumain sa labas.
Kinilig si Jo. Pwede naman. Napagod ka ba sa kakaluto? Ngumiti si Juan at inakbayan siya. Never ako mapapagod. Gusto ko lang na maiba naman. Humawak sa braso ni Juan si Jo. Ang laki na naging ngiti niya dahil kinikilig siya. Sobrang gwapo kasi ngayon ng lalaki dahil bagong gupit ito. Dinala siya ni Juan sa mamahaling restaurant. Okay naman siya kahit saan lang basta kasama niya ito. Nasaan ang mga bata? Ngumiti si Juan. Nasa bahay lang. Hindi sumama. Moment daw natin to. Nag-uusap muna sila habang hinihintay ang kanilang order. Nang maserve ay asikasong-asikaso siya ni Juan. Princess treatment talaga siya kapag kasama ito. Salamat. Kain lang na kain. Sabihin mo lang kung may iba ka pang gusto. Tumungo naman si Jo. Biglang nahiya si Jo dahil ang lalaki pa ang nagpunas ng tissue sa kanyang bibig. Ikaw din. Pagkatapos nilang kumain ay hindi pa muna sila tumayo. Pansin niyang titig ng titig sa kanya si Juan na para bang may gustong sabihin sa kanya. Nabusog ka ba? Ngumiti si Jo. Oo naman. Hinawakan ni Juan ang kamay niya. Alam mo Jo, nung naaksidente ako takot na takot ako. Ayoko naman mawala na hindi man lang masabi sa'yo. Huminga ng malalim si Jo. Ang alin? Tumitig sa kanya ng mariin si Juan. Mahal kita Jo. Sana payagan mo akong ligawan ka. Ngumiti ng matamis si Jo. Of course! Tumayo si Juan at niyakap siya. Maya-maya lang ay nagbayad ng lalaki at lumbas sa silang dalawa. Pagpasok sa loob ng kotse ay binigyan siya ng bulaklak ng lalaki. Hindi ko nang makalimutan. Yumakap si Jo kay Juan. Salamat. Hindi pa natapos ang binigay nito sa kanya, naglagay din ito ng kwintas sa kanyang leeg. Bagay pala sa'yo. Hindi ko naman birthday. Ang dami mo namang binibigay. Hinalikan ni Juan ang kanyang noo. Masaya lang ako. Tumangutango naman si Jo. Ipinagbukas siya ng pinto ni Juan at ito na rin ang naglagay ng seatbelt sa kanya. Ang maalaga ni Juan, magiging swerte siya kapag nagkatuluyan sila. Maraming salamat sa pag-aalaga. Kumindat si Juan. Walang anuman. 2 buwan ang itinagal ng panliligaw ni Juan sa kanya, saka siya nagdesisyon na sagutin ito. Wala naman siyang duda sa hangarin nito, pero gusto lang niyang makasiguro. Anong oras ang uwi mo? Nasa bahay si Jo ngayon at tinawagan niyang kasintahan. Nasa tindahan kasi ito ngayon, nag-aalala siya dahil masama ang pakiramdam. Maaga pa. Pupuntahan ko pa ang mga bata sa eskwelahan. Napangiti si Jo. Hanggang ngayon ay mahal na mahal pa rin ni Juan ang kambal kahit siya ay ganun din ang nararamdaman. Parang anak na nila ang mga ito. Tinulungan nga niya si Juan sa pag-aalaga para hindi mapagod ang lalaki. Ipinakuha ko na sila kay Lawrence. Nandito na nga sa bahay natutulog. Salamat, hon. Napangiti si Jo. Kinikilig talaga siya ng sobra sa nobyo. Hindi ito magsasawang magpasalamat sa kanya. Walang anuman, honey. Umuwi ka na para makainom ka ng gamot. Inuubo kasi ito na may kasamang sipon, kaya masama talaga ang pakiramdam. Sige na, I love you, honey. I love you too. Hindi mapakali si Jo pagkababa ng tawag kaya iniwan niya ang kambal kay Raymond. Pupuntahan niya ang kasintahan. Samantalang si Juan ay namumula ng mga mata sa kakaubo, tapos ang ilong niya ay sumasakit na. Naghahanap na sana siya ng pwedeng masakyan nang humintong kotse ni Jo sa harapan niya. Nagpunta ka pa talaga rito. Pinapagod mo lang ang sarili mo. Sinamaan siya ng tingin ng nobya. Hindi ako napapagod kapag ikaw. Kaya hayaan mo na ako. Hinawakan lang niya ang kamay nito. Hindi niya niyakap, baka mahawaan niya. Ayaw niya na dalawa sila magkakasakit dahil marami silang trabaho. Napangiti si Juan nang pasuotin siya ng jacket ni Jo. Pinainom din siya nito ng tubig. Kaya mahal na mahal kita, honey. Pagdating ng bahay, ay dumiretso si Juan sa kwarto ni Jo. Nandito muna sila ngayon nagstay. Humiga siya dahil sumakit na ang kanyang tiyan sa kakaubo. Uminom ka na po ba ng gamot, Tito? Tanong ni Sofia. Nakatayo lang ito sa harap niya. Mamaya na, hindi pa ako kumain. Lungkot na lungkot ang kambal na tumingin sa kanya. Pahinga ka din po kasi. Marami po tayong pera.
Hindi kailangang magbanat ng buto kung kalusugan naman ang nakasalalay. Saad ni Sophie. Natawa si Juan. Kahit gaano pa kadami, mauubos din yan. Sa bagay. Pero alam mo po ba, nalulungkot kami. Naisip kasi namin na kapag nagkatuluyan kayo ni Tita Jo at magkaanak, makakalimutan mo po kami. Tura ni Sofia. Ngumiti si Juan. Mahal na mahal ko kayo, okay? Hindi ko kayo pababayaan. Ngiti-ngiti ang kambal. Salamat po, Tito. Sabihan namin si Tita Jo na pakakainin ka na para makainom ng gamot. Sagot ni Sophie. Tumango naman si Juan. 5 buwan ang nakalipas, masaya naman ang relasyon ni Juan kay Jo. Swerte nila sa isa't isa dahil nagkakaintindihan silang dalawa. At ngayon ay kaarawan niya, emosyonal siya masyado dahil naalala niya noong mga panahong walang-wala siya. Pero ngayon ay marami nang nakahanda sa mesa. Inibitan niya ang lahat ng kapitbahay niya dati at nandito silang lahat. Nasa bakuran lang sila nang nag-celebrate para hindi na sila magbabayad sa venue. Napahagulgol talaga si Juan dahil sobrang bait ng nasa itaas sa kanya. Okay ka lang ba? Dumating na lahat ng kapitbahay mo pero ikaw ay umiiyak pa rin rito. Niyakap niya ng mahigpit ang nobya. Maraming salamat. Dahil sa'yo, naging maalwan ang buhay ko. Nagamot ang inner child ko nang makapaganda ako ng marami sa kaarawan ko. Napaiyak na rin si Jo. Walang anuman. Dahil mabuti kang tao. Deserve mo ang lahat ng to. Nagkaiyakan na silang dalawa na may kasamang tawa. Tara na, baka ay nahanap na nila tayo. Magkahawak kamay silang lumabas ng pinto at narinig niya na kinantahan siya ng happy birthday ng lahat. Mas lalo tuloy naging emosyonal si Juan. Nagpasalamat siya at sabay na silang kumain. Natutuwa siya dahil kitang-kita niya ang saya sa mukha ng mga bisita niya. Inaasikaso naman niya ang kambal at si Jo para sabay-sabay na sila. Nang gumabi ay kanya-kanyang kasiyahan na. May nagiinuman pero hindi pa muna uminom si Juan, may balak pa siyang gawin ngayon. Pumasok siya sa loob ng bahay at kinuha niya ang malaking bouquet ng pulang rosas na pinagawa niya at kinarga ito sa labas. Sakto naman na sinundan pala siya ng nobya kaya inabot niya ito. Wow, parang akong may birthday ah. Tuwang-tuwa si Juan kasi saya ang nakikita niya sa mga mata ni Jo. Bumalik sila sa bakuran, itinuon niya na tumalikod ang nobya kaya siyang lumuhod at itinaas ang kamay na may singsing. Napasinghap tuloy ang mga bisita niya. Pagharap ni Jo ay nanlalaki ang mga mata nito. Honey, will you marry me? Ang tahimik ng paligid, walang gumawa ng ingay. Yes! Palakpakan at sigawan ang narinig ni Juan. Imbis na ngumiti ay naiiyak siya na lumapit kay Jo at yumakap rito ng mahigpit. Pagkatapos niyang maisuot ang singsing. Maraming salamat. I love you. Ngumiti si Jo. I love you too. Palakpakan ng lahat ng halikan niyang nobya sa labi. Makalipas ang 2 buwan ay kinasal sila ni Jo. Niregaluhan pa siya nito ng mamahaling sasakyan at ito ang gamit niya ngayon kapag pupunta sa tindahan niya. Maraming pinagdaanan si Juan pero hindi niya ikinakahiya kung saan siya nanggaling. Ipinagpapasalamat niya pa ito ng paulit-ulit sa kanyang may bahay. Sa bawat kabutihan na ginagawa natin ay magandang balik sa atin. At kung marunong tayong tumanggap ng pagkatalo, magkakaroon tayo ng payapang puso't isipan. Hindi rin natin dapat pilitin ang pagmamahal na hindi